Bea, bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Di naman kita iniiwasan ah. Bakit pakiramdam ko pinagtatabuyan mo ko? Ano bang Dahil ba dito? Parang naggunaw ang mundo ko nang makita ko ang hubad kong larawan sa cellphone niya. Love Me Unfiltered presents Mamahalin niya pa rin kaya ako kapag nalaman niya ang totoo. Ako si Bea. Sa unang tingin, gaya lang din ako ng ibang babae. Simple, mahinhin, mukhang hindi makabasag pinggan. Pero ang totoo, meron akong sikreto. Nagsimula ang lahat nung 17 years old ako. Nagkasakit nun si nanay, tapos iniwan kami ni tatay. Dahil ako ang panganay sa 3 magkakapatid, sa isang iglap, naging breadwinner ako. Tagasalo ng lahat ng problema at gastusin. Kaya kung ano-anong trabaho ang pinasok ko noon. Mapa-waitress, sales lady, at call center agent. Pero kahit anong kayod ko, kulang pa rin ang kinikita ko para sa amin. Hanggang isang gabi, may nagchat sa aking lalaki sa messenger. Hi, gusto mo ng extra income? Hindi ko siya kilala at wala rin kaming mutual friends. Pero dahil na-curious ako sa message niya, nag-reply agad ako. Trabaho po? Ano pong gagawin? Willing ka bang magbenta ng private content? Malaki bayad. Kinilabutan ako sa nabasa ko. Agad kong dinilit ang message at binlock yung account. Sabi ko pa nun sa sarili ko, kahit walang-wala na ako, hindi ko yun gagawin. Pero dumating yung araw na kinain ko rin yung mga sinabi ko. Sumali ako sa isang private group kung saan nagsasend kami ng mga pribadong larawan at videos sa mga kliyente kapalit ng bayad. Dahil doon nagawa kong tustusan ang pangangailangan naming pamilya at naipagpatuloy ko ang pag-aaral ng nursing. Pero ang kapalit, nawalan ako ng respeto sa sarili at peace of mind. Araw-araw kinakabahan ako na baka may makakilala sa akin o baka may ibang makakita ng mga pribadong larawan ko. Kaya tuloy, iwas na iwas ako sa ibang tao. Lalo na sa mga lalaki. Bea, pauwi ka na ba? Hatid na kita. Yaya sa akin ng schoolmate kong si Joseph. Huwag na, may dadaanan pa kasi ako eh. Sagot ko. Sigurado ka? Oo, sige, mauna na ako ah. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Agad na akong umalis. Ilang buwan na rin akong sinusubukang sayuin ni Joseph. Pero lagi ko siyang iniiwasan at pinapalayo. Natatakot kasi ako na baka kapag napalapit ako sa kanya, malaman niya yung sikreto ko. Good morning, Bea. Joseph, ano namang ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Hindi ka kasi pumayag na magpahatid kahapon, kaya sinundo na lang kita sa bahay niyo. Joseph, hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi nga, pero gusto kita eh. Natahimik ako at lumakad na lang palayo. Kinabukasan, niyaya akong lumabas ni Joseph. Hindi sana ako papayag, pero umaga pa lang, nasa bahay na siya at pinagpaalam na ako kay nanay. Dinala niya ako sa isang coffee shop sa Antipolo. Bea, bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Di naman kita iniiwasan ah. Bakit pakiramdam ko pinagtatabuyan mo ko?
Ano bang Dahil ba dito? Parang naggunaw ang mundo ko nang makita ko ang hubad kong larawan sa cellphone niya. Paano? Bakit nasa iyo yan? Sorry, Bea. Nakayukong sabi niya. Hindi ko na napagilang mapaiyak. Magkahalong hiya at galit yung naramdaman ko ng mga oras na yun. Hindi ako makapag-isip ng maayos, kaya tumakbo na lang ako palabas ng coffee shop. Sinubukan akong habulin ni Joseph, pero nakasakay agad ako ng tricycle. Pagkatapos nun, 1 linggo akong hindi pumasok sa school. Hindi ko kasi alam kung paano haharapin si Joseph. Hanggang isang araw, Bea, pwede ba tayong mag-usap? Para saan pa? Wala na tayong dapat pag-usapan. Pero kailangan mong makita to. Sagot ni Joseph sabay abot sa akin ng isang brown envelope. Nasa loob nito ang mga printed na screenshot at larawan ng iba't ibang babae mula sa private group na sinalihan ko. Naguguluhang napatingin ako kay Joseph at doon niya kinuwento sa akin ng lahat. May kapatid pala siyang babae na naloko rin ng parehong sindikato na nagpapatakbo ng private group na nasalihan ko. Isang customer lang daw ang napagbentahan ng larawan ng kapatid niya. Pero biglang kumalat ang private photos nito sa iba't ibang adult site. Dahil dun, na-depress ang kapatid niya at huminto sa pag-aaral. Para mapalakas yung ihahain nilang reklamo, sumali si Joseph sa private group para mag-imbestiga at doon niya nakita ang mga larawan ko. Sa tulong ni Joseph, nagsampa kami ng kapatid niya at ng ilan pang biktima ng reklamo laban sa mga nagpakalat ng private photos namin. Hanggang ngayon, wala pang napapanagot. Pero kahit paano, masaya ako dahil hindi kami nanahimik at nagawa namin lumaban. Ngayon, mag-iisang taon na kaming kasal ni Joseph. At araw-araw, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang tao na handa akong tanggapin at mahalin. Sa kabila ng madilim kong lihim.